Hi everyone! So Karen Hickey here and sasagutin ko lang isa sa mga question ng ating mga members. So ang question niya is paano ba magre-respond sa isang client if tapos na sa warranty yung nails niya and gusto niya ito ipagawa. So let's say mga naka 1 month na, ano ba yung dapat sabihin sa client and paano nga ba natin ito masusolusyonan? So number 1, dapat nakasulat doon yung mga basic details ng salon mo. So, name of your salon, yung business hours, kung kailan ka open daily, ganyan. And then, ilalagay mo dun yung rules mo. So, for example, yung number 1 rule mo is 7 days warranty lang. So, dapat nakalagay yun dun. And then, ilalagay mo din dun yung mga conditions, yung mga rules mo. For example, may warranty tayo, pero hindi pwede pag tinanggal mo siya. Okay? So, yung mga ganon. And then, guests, lagay mo doon. Pwede ba may guests? Pwede bang walang guests? Pwede ba magdala siya ng baon for food or what? Joke lang. Kung pwede pumasok yung mga guests or not. And then, yung mga other things pa, like, for example, ano yung mga policy mo after no-show, rescheduling, yung mga ganon. And also, nakalagay din doon yung consent na I will be taking photos and videos and I will post this on my social media. So here is an example naman of what a sample policy can look like. So, pwede nyo tong kopyahin if you guys want. Okay lang sa akin, I don't mind. So, number 1, nakasulat doon na lahat ng rules mo regarding doon sa appointment and then doon sa gagawin nyo. So, for example, itong number 1 nilagay ko, appointments. So, for appointments, all appointments must be booked in advance. Ibig sabihin, ilalagay nyo rin dyan if ever meron kayong rule na you have to pay 50% or deposit or what, pwede nyo siyang ilagay dyan sa may appointments part or pwede nyo siyang ihiwalay later on. So, number 2, walk-ins are welcome. So, pag hindi, dapat booked in advance, isulat nyo rin dyan. So, this is just a sample. So, nakalagay dito sa nilagay ko is walk-ins are welcome, but it's subject to availability. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta na lang. So, kailangan free yung schedule nyo para makapag-walk-in sila, na pwede sila. Okay? Number 3, rescheduling. So, nakalagay din dito na appointments can be rescheduled with at least 48 hours notice. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng ma-reschedule the day itself or the day before. Pero kung gusto nyo, pwede nyo ilagay 24 hours, 36 hours, depende yan sa inyo. So, that is your rule. So, this is just a sample. And then, ilalagay nyo rin dyan sa rescheduling if ever pwede nilang i-transfer. So, for example, may nangyaring kung ano man na something, ganon. So, pwede nyo ilagay dyan na rescheduling can be transferable. So, if ever pwedeng ganon. Next, no shows. So, no shows will result your deposit to be non-refundable. So, pwede nyo rin isulat yun dyan. And then, deposits. So, nakasulat sa deposit, a deposit of 50% of the approved design is required. Please submit the deposit at least 48 hours before your appointment, 24 hours, 1 week before. So, kayo rin bahala doon. So, ilagay nyo rin dyan na yung gusto nilang design, they need to give it to you. Kung may mga day na pwede, like for example, please submit your design 24 hours before, or please give me the theme of your design, your nail art, or what, para magawa nyo siya ng way if ever hindi nyo pa siya masyadong kabisado, ilagay nyo yan siya dyan. Text, warranty. So, sa warranty, ilalagay nyo dyan, services include a 7-day warranty. So, nakaspecify dyan, 7 days lang. So, after 7 days, hindi yun, may bayad na siya if ipapagawa niya pa. So, importanteng nakalagay yun dyan, kung 3 days man, 5 days man, 7 days man, hindi na siya pwedeng tumagal ng mahigit 7 days kasi usually nagkaka-nail growth na. And syempre, pag may nail growth na, it means it's old nails na siya. Lalo na pag tumagal na yun ng 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. Iba na yung haba nung may tubo na yun eh. So, kailangan na niya ipaayos yun kasi sira na yung structure ng nails niya. So, pwede nang madaling mabali yun or pwede siyang madisgrasya. Okay, next, health and allergies. So, if ever merong sakit, buntis, may allergy si client, sasabihin niya yan sa inyo beforehand para in case yung lotion nyo may nuts or what. Alam nyo na hindi nyo yun pwede gamitin sa clients nyo. So, pag buntis, hindi pwede. Pag mga manganganak na, yung mga nagpapa-check up, ganun, hindi siya pwede kasi chine-check ng doctors yung nails na yan. And then, after nun, refunds. So, nakalagay dito, refunds are not offered for completed services. If you are unhappy,
please let us know during the service and we will do our best to resolve the issue. So, during that time, dun sa service pa lang, if hindi nagustuhan ng client mo, pwede chance ka na i-remove yon. Hindi pwedeng pag uwi na ng client mo, sasabihin niya, gusto ko ng refund kasi hindi ako masaya sa nail. So, ilagay nyo na rin dyan sa policy nyo na please let me know during the service para magawa natin ng paraan kung kailangan natin ayusin yung nails or kung kailangan natin tanggalin kasi hindi ka masaya sa akin. Hindi pwedeng after 2 days, after 3 days, or yung mga ginagawa ng iba, after 1 week, pwede mo magpa-change ng color kasi hindi ako masaya sa color. So, usually may bayad na yung mga ganon, yung mga magpapalit ng design, magpapalit ng color, lalo na pag 1 week na or 2 weeks na. Unfair na yun sa nail tech if ever may nauwi niya na tapos ipapagawa niya ulit sa inyo ng free. Okay? So, dapat may bayad na yon. Next, guests and children. So, for safety and comfort, additional guests and children are not allowed during appointments. Kasi madalas ito yung mga batang naglalaro ng mga polish bottles, tapos pag nabasag, hindi babayaran ng magulang nila, sasabihin, ba't kasi nandyan, diba? So, pwede nyo rin ilagay dyan na hindi ako nag-a-allow ng mga bata na pumasok dito sa service area ko. So, yun, nakasulat din dyan. And then, yung consent. So, lastly, sa marketing. So, photos and videos of your service may be used for marketing purposes. So, just in case, pinicturean ko yung kamay mo, yung nails mo, yung mukha mo, please let me know if ayaw mo na maipost ko yung mukha mo or what, para hindi ko siya ipopost. Pero, this is me asking for consent na ipopost ko talaga siya. So, parang ganon. So, parang meron kang masabi na nakasulat kasi sa policy ko yun na pag ginawan kita, kailangan, pwede ko siyang ipost. So, pwedeng ganon. Okay? And then, lastly, ilalagay nyo dyan yung payment options if meron. So, kunwari bank transfer, cash, GCash, or whatever. And then, yun. So, if guys may nakalimutan ako, please let me know. I-comment nyo na lang siya or something para ma-add natin siya next time. Sige, bye!